Umarangkada na ang investigasyon ng Senado kaugnay sa mga issue sa People's Initiative. Dumalo sa pagdinig ang ilang testigo na umano'y binigyang ayuda kapalit ng kanilang pirma. Si Daniel Manalastas sa sentro ng balita live. Yes, Angelic, sinimula na nga ng Senate Committee on Electoral Reforms ang investigasyon nila hinggil sa mga issue na bumabalot kaugnay ng People's Initiative. Pinangunahan ni Senator Amy Marcos ang pagdinig kung saan lumabas sa pagdinig ang mga testigo na umano'y pinangakuan o binigyan ng ayuda kapalit ng pirma para sa PI. Ilang testigo mula sa Quezon City, Bukidnon, Caloocan at iba pang lugar sa bansa. Dumalo ang ilang kongresista sa pagdinig tulad ni Congressman Rodante Marcoleta at kinwestiyon ang ilang testigo kung bakit nila tinatago ang kanilang katauhan. Binasa ni Senator Amy Marcos ang pahayag ng ilang testigo. May tauhan na kumukuha ng pirma sa aming barangay at pinapangakuan ng ayuda. Yung listahan, may nakalagay na precinct numbers na. Pumirma kami kasama ng aking asawa, kapatid at ninang, ngunit hindi ba namin nakukuha yung ayuda hanggang ngayon. Tama po ba yun? Tama po ba yun, Witness 3? Tama po. Nagulat din po kami sa Caloocan. May bumaba po sa aming form. May nagdala sa amin. Sa mga party list naman. Kaya lang po, nahirapan po kami nung bumaba na kami dahil nga ang thinking nila yung may ayuda. Kung sila po ay matatapang na mga witnesses, bakit po sila nakamaskara? Ako, pinakamatapang na po yan. At yung iba talaga ayaw pumunta. Bakit po sila nakamaskara? Ang alam ko po sa matatapang na witnesses, talagang haharapin po nila lahat ng consequences. Pero pangamba ng ilang testigo, Angelique, ay baka naman balikan sila. Didepensahan naman ng ilang senador ang mga testigo at nangakong sisiguraduhin ang kanilang kaligtasan. Pagsiguro pa ni Senate President Juan Miguel Zubiri, walang paglabag kung itatago ng testigo ang kanilang pagkakakilanlan. Our rules allow na protection sa ating mga witnesses na hindi naman kailangan nila ilantad kaagad ang kanilang identity because we have whistleblowers. No? Marami po tayong hearings na nasagawa from the Blue Ribbon Committee to the hearing of Senator Bato when they're talking about mga kulto. Talagang nagtatago sila ng identity. For the mere fact na baka naman po ang hahabol sa kanila ay politiko din. Kalagitnaan naman ng pagdinig, Angelique, ng biglang inungkat ni Marcoleta sa mga senador na ilang beses nang bukas ang Kamara na magpulong sila kasama ang Senado sa pamamagitan ng Constituent Assembly. Ito, Angelique, yung isa sa mga modaw, yung paraan para maamyendahan ng saligang batas. Pero hindi umano sila pinagbibigyan ng Senado. Hindi naman ito pinalagpas ng mga senador at sinagot si Marcoleta. Every time an invitation is issued to the Senate by the House, ang answer po, dead ma. Dead ma. So kailan po natin gagamitin ng Constituent Assembly? We cannot. It's impossible. Tama observation ni Attorney Marcoleta, but that cannot be forced. If the Senate does not want to amend the Constitution through a Constituent Assembly, the House cannot force it. With all due respect flow, to yes. Congressman Marcoleta, that's likely a subject of another hearing and another meeting and perhaps a more confident. Let's not hijack this hearing. As Senate President, as the leader of this institution, I can categorically state that we have not refused any measure. As a matter of fact, I filed last week RBH 6. Which is to discuss economic provisions of the Constitution. So, Only to change your mind 3 days later, Mr. Senate President. did I ever say, for the record, did I ever say I am no longer pursuing this? Please cite the record that I said I will no longer pursue this. Well, it's in the privilege speech I heard. Angelique, sa punto ito, nagpapatuloy pa yung pagdinig nga ng Senado hinggil sa People's Initiative at inaasahan magsasalita rin ng iba pang mga resource person katulad na lamang sa COMELEC at yung mga dating justices ng Korte Suprema at iba pang mga eksperto pagdating nga sa konstitusyon. Angelique? Okay, so Daniel, para lamang malinaw ang proseso, pagkatapos nitong pagdinig na ito,
na meron ng mga witnesses na nagsalita na sila ay nalinlang sa pamamagitan ng mga ayuda na hindi dumating. Ano ang susunod? Saan sila pupunta? Ano ang mga procedure din dyan sa Senado? Angelique, matapos nga ang hearing, kadalasan yung mga komite, gagawa sila ng committee report. At itong committee report at ay meron tong mga recommendation nga, no? Pwedeng recommendation na pwedeng makasuhan kung may makita sila mga magkakaroon ng pagkakasala ng mga taong involved dito nga sa umano'y bayaran kapalit ng pirma. Pwedeng magrekomende yung komite ng nasampahan ng kaso, yung mga individual na yun, kung mapapatunayan nga talaga ng komite na lumabag sila. So basically, hindi naman ito korte, Angelique, kaya naman itong komite ay makapagbigay lamang ng mga rekomendasyon base sa mga salaysay ng mga testigo at iba pang mga iimbitahan dito sa pagdinig. Okay, maraming salamat, Daniel Manalastas.